Paano mo ba gampanan yung buhay na meron ka ngayon? Paano mo ba pahalagahan yung oras na meron ka ngayon? Minsan iniisip mo ba na magagawa mo lahat? Or minsan ba iniisip mo na napapagod ka na, nahihirapan ka na? Pero kailangan nating harapin yung katotohanan na minsan may pagkakataon sa buhay natin na parang gusto na natin maging simpleng tao lang, mamuhay ng sarili mo lang yung iniisip mo at hindi ang ibang tao. So you need now to wake up na kailangan mong harapin yung sarili mo na marami tayong obligasyon, marami tayong mga bagay na dapat o commitment na dapat nilalakaran natin. Yung buhay natin, hindi yan puro sarap. May mga bagay na dapat kang pagdaanan, mga pagsubok na dapat pagdaanan na kailangan mong harapin at solusyonan. For you to improve yourself, for you to grow, kailangan mong daanan lahat ng bagay. At walang madali sa mundong ito. So, for you to be a better person, you need to conquer all the trials, all the challenges that we face. Kasi ang goal naman natin dito sa mundo is ma-honor yung ating panganunula ng iba. The best thing that we can do is to surrender our life, to give our very best to honor the Lord. Not the people, but only the Lord. So, patuloy natin na bigyang halaga yung buhay na mayroon tayo ngayon. Alamin natin ano ba yung pwede natin gawin para mabigyan nating halaga yung buhay na mayroon tayo. Kasi, kung mapapansin mo sa mundong ginagalawa natin, napakahirap na masustain. Napakahirap na yung kalagayan natin. Minsan, mapapansin mo napakagulo. Minsan, mapapansin mo may mga bagay na magugustuhan ka, pero marami ring bagay na hindi ka nagugustuhan. So, isa lang ibig sabihin niya, harapin mo yung sarili mo na gumawa ka ng mas tamang paraan para magkaroon ng magandang kahulugan yung buhay mo dito sa mundo. Those people are not interested dun sa mga bagay na kakagrow ng ibang tao kasi ang goal nila is masira ito. But for you na gusto na magkaroon ng magandang impluensya, magandang imahe dito sa mundo, so lakaran mo yung tamang dapat lakaran. Sundin mo yung mga bagay na hindi ikatataas ng sarili mo o ng ibang tao, bagkus yung ikatataas ng Diyos na lumikha sa'yo.